Alam po ninyo itong galaw nitong bagong congressman niya si Kiko, tama ba? Kiko Barsaga ng lalawigan ng Cavite. Parang kakaiba. Parang hindi congressman, di ba? Alam nyo, para sa bago natin pagpatuloy, para po sa inyong kaalaman, anak ito ni dating congressman, dating mayor ng Dasmariñas na si PD Barsaga. Alam mo si Barsaga, magaling yan eh. Yung tatay niya, CPA lawyer. Pag nagtatanong yan sa Kongreso noong huling 19 Congress, may laman ang mga sinasabi at nire-respeto siya ng kapwa congressman kasi CPA lawyer yan at veteranong mambabatas. Sa totoo lang. Leader ng mga politiko talaga yan. Okay? Pero dahil po yung nasa kabilang buhay na, ito po yung kanyang anak na pumalit sa kanya, si Kiko. Kaya lang parang iba ang dating. Ayaw ko na ipakita sa inyo kasi parang yung mga statement niya, yung mga sinasabi niya, parang iba kaysa sa ibang mga mambabatas. Kasi alam niyo, pag ikaw ay kongresista, ikaw ay kinatawan ng mamamayan sa distrito o kinatawan ng mamamayan bilang party list kung party list man, dapat mataas ang kalidad. Dapat maging professional, dapat maingat para yung ginagawa mo ay naaayon sa iyong posisyon at nang ikaw ay respeto. Abay ang ginagawa nito, iba. Mga statement sa media, kakaiba. Lalo na ngayon, ang kanyang panawagan, Marcos resign. Abay, trabaho ba ng congressman nyo? O kayo bang mga taga-Port District ng lalawigan ng Cavite? Ang inyong kinatawan, ganyan na sigaw, papayag ba kayo? Baka hindi lahat. Kasi naniniwala ako na ang mga Caviteño ay Marcos supporters. Kung hindi man lahat, pero marami. Napatunayan niya ng 2022 election. Landslide, number 1. Nanalo si Pangulong Marcos sa lalawigan ng Cavite. Nasa record yan. Pagkatapos ngayon, yung congressman ninyo na ang ika-4 na distrito, ang panawagan, Marcos resign. So, kasi ang congressman, pag ikaw ay nanindigan sa mga national issue, mga proposed bill at iba pang gawain ng congressman, dapat kinukonsulta yan sa taong bayan na iyong kinakatawan. Kaya ang tanong, Congressman Barsaga, nagkonsulta ka ba sa mga mamamayan ng Cavite sa iyong ginagawang Marcos resign? Kung hindi, abay parang hindi ka kinatawan ng mamamayan. Kasi ang Kongreso, House of the People. Yan ang opisina ng mga kumakatawan sa bawat distrito sa buong Pilipinas at mga marginalized sector sa ilalim ng party list law. Paalaala ko lang. Hindi po nakikita natin na yun ay boses ng mga mamamayan ng ika-4 na distrito ng lalawigan ng Cavite ang galaw nitong si Kiko, itong congressman na ito. Lately, itong ginawa niyang rally ng Sunday diyan sa private subdivision, napakadelikado niyan. Bawal na bawal po yan. Nasa saligang batas na ang malayang pamamahayag, freedom of assembly, freedom of expression, ay sa mga plaza mo lang gagawin yan. Yung lehitimong plaza na walang maiistorbong iba. Tulad ng Liwasang Bonifacio, Plaza Miranda, kung saan-saan pang lugar, sa Luneta, yung mga parks, yung talagang pang-public, walang maiistorbong residential, commercial, business. Doon ka nag-rally sa gate ng Povers Park, ng mayamang lugar sa Makati. Walang kinalaman ng mga tao doon sa iyong pinaglalaban. Una, pribadong sektor yun. Mabuti lang at naagapan ng mga otoridad. Alam nyo, pag private subdivision, private property, merong kapangyarihan ang mga nakatira doon at security nila na ipagtanggol ang kailang property at sarili. Kasi namuhunan sila ng malaking pera para sila tumira doon. Tapos pagraralihan mo, labag yan sa batas. Ilagay sa lugar. Sumama-sama yung mga iilang tao. Kaya talagang wala kayong ma-organize na malaking rally kung ganyan ang inyong galaw. Kasi sa umpisa pa lang at inyong mga plano, ilalagay nyo sa balag ng alanganin ang inyong taga-suporta kung halimbawa nagkagulo doon, mabuti lang, hindi. Di ba makakasuhan dyan? Hindi lang organizer, pati yung mga sibilyan na pangkaraniwang hindi nila alam nalabag sa batas yung kailang ginawang mag-rally sa private sector, private property.
gate ng kilalang subdivision. Totoo, mga bilyonaryo at milyonaryo ang nakatira dyan. May mga ambassador pang nakatira dyan na galing sa iba't ibang mga bansa. Tapos ngayon pagraralihan nyo. Abay, maling-mali yan. Ang nag-lead is si Congressman Barsaga. Wow. Yun ang isa pang nakikita kong mukhang wala sa hulog. Bakit kayo gumagawa ng ganyan? Ha? Kaya pala merong nakapending na ethics complaint sa Committee on Ethics sa Kongreso laban dito eh. At sabi ni Congressman Puno ng Antipolo, ready na yung committee para dinggin itong kinasasangkutan itong bata, bago na mambabatas ng lalawigan ng Cavite. Iba ang mga sinasabi, iba ang galaw sa Kongreso at maging sa labas ng Kongreso. Kaya kayong mga taga Cavite, ano po inyong masasabi diyan? Kayo ba isang ayon sa ginagawa ng inyong congressman? Ito ba'y alam nyo ang kanyang pinagagagawa? Ay kung hindi, kawawa kayo. Ha? Issue lang po, walang personalan. Kaya lang ho, pagka public official, elected o appointed or kung ano man ang estado, kung bakit ka nasa gobyerno, hindi kayo dapat maging balat sibuyas. Dapat alam nyong parte kayo ng isyong pambayan na lalabas at lalabas ang criticism, wake-up call na pagtalakay, constructive na mga pagtalakay kung sa tingin ng publiko ay naliligaw kayo ng landas. Para sa akin, iba ang galaw nitong batang ito ng mababatas. Mukhang malayo sa galaw ng kanyang mga magulang, especially yung kanyang ama. Nakilala rin natin ng araw na magaling na mga kongresista, kaya lang wala na sa mundong ito. Pero bakit ganon? Eh kaya tuloy, alam mo nyo, merong report pa, Congressman. Totoo ba? Paliwanag mo nga yan. Meron daw kayong 2 bahay sa Ayala Labang. Meron daw kayong malaking bakasyon ng bahay dyan sa may Tagaytay. Di ba? Ayan, lumalabas din. Oh. May hindi biro magkaroon ng 2 bahay sa Alabang. Ibig sabihin baka pagdudahan din kayo. Yan ang sinasabi natin. Huwag magmalinis kung merong posibleng itinatago. Maging maingat ang mga elected official. Kasi kayo ay merong malaking obligasyon, hindi lang sa inyong distrito, kung hindi sa lahat ng Pilipino. Dahil ang inyong sweldo, ang inyong ginagastos, ay pera ng mamamayan. Pero sa halip na kayo tumulong sa gobyerno, ay maging kalaban pa ng gobyerno, magpabagsak pa ng gobyerno, abay taliwas yan sa sinumpaang tungkulin sa ilalim ng saligang batas na susundin nila at dapat nilang sundin ang alituntunin ng 1987 Constitution. So paalala lang ito, issue lang po, Congressman at kanyang mga kapartito at kaibigan. Walang personalan. Tanggapin yung constructive criticism. Walang personal dito.